Sa Castle Winston, labis na nag-aalala si Earl Stein tungkol sa kanyang anak na si Irene, na tila nahulog ang loob kay Greed, isang karaniwang tao, imbes na sa isang prinsipe. Hindi siya makapaniwala na ang panday na si Greed, na siyang tumalo kay Malakos at nagligtas kay Irene, ay talagang may ganoong kakayahan. Kasama ang kanyang alagad na si Brand, na matagal ng kaibigan ni Irene, parehong naniniwala si Stein at Brand na si Greed ay isang impostor. Inisip nilang ang mga tagumpay ni Greed sa murang edad ay imposible. Si Brand, na puno ng galit at selos, ay nagmungkahing patunayan ni Greed ang kanyang sarili sa pamamagitan ng isang laban. Tumugon si Greed na siya ay handang harapin ang hamon upang pabulaanan ang mga paratang. Sa labanan, ipinakita ni Greed ang kanyang pambihirang lakas at kahusayan sa paggamit ng kanyang malaking espada. Nagulat si Brand nang madali nitong nabatbit ang mabigat na espada gamit lamang ang isang kamay. Bagamat ginamit ni Brand ang malakas na teknik na Storm's Fury, na pansamantalang pinapabagal ang galaw ng kalaban. Naresistahan ito ni Greed, nang gamitin ni Greed ang Pagmos Sword Dance, isang espesyal na teknik na nagmumula sa kanyang pagkakakilanlan bilang Pagmos successor, mabilis niyang natalo si Brand. Hindi makapaniwala si Brand na natalo siya, lalo na't anak siya ni Earl Asher, isang kilalang salamangkero. Sa kabila ng kanyang mataas na antas at paggamit ng mahika, napatumba siya ng mabilis na swordsmanship ni Greed. Napagtanto ni Earl Stein ang tunay na pagkakakilanlan ni Greed matapos marinig ang teknik na ginamit. At bigla niyang nalaman na si Greed ang tagapagmana ni Pagma, isang kilalang panday at mandirigma. Dahil dito, nagbago ang kanyang saloobin at sa halip na husgahan si Greed, inalok niya ito ng kasal kay Irene bilang pagkilala sa kanyang lakas at kakayahan. Pagkatapos ng labanan kay Brand, napagtanto ni Greed na nalaman ni Earl Stein ang kanyang tunay na pagkakakilanlan bilang Pagmos successor. Sa kabila ng alok ni Stein na ipakasal si Greed kay Irene, nagulat si Greed at agad na naisip ang posibilidad ng pag-aasawa sa isang NPC, na sa tingin niya ay may totoong damdamin at pangangailangan. Bagamat natutokso si Greed, inamin niyang hindi pa siya handang magpakasal dahil may mga mas mahalaga pa siyang gawain, partikular ang kanyang class quest. Si Brand, galit at puno ng selos, ay muling hinamon si Greed sa isang labanan upang pigilan ang kasal kay Irene. Gayunpaman, mabilis na natalo si Brand sa isang makapangyarihang atake ni Greed gamit ang Pagmos Sword Dance. Nagpahayag ng paghingi ng tawad si Earl Stein sa pag-uugali ni Brand, at pinuri ang kahusayan ni Greed. Sa huli, pumayag si Stein na bigyan si Greed ng sulat ng pagpapakilala sa Rebecca Church upang makatulong sa kanyang mga misyon. Bago umalis, nagpaalam si Irene kay Greed at ipinahayag ang kanyang pagmamahal, na nagdulot ng mas matibay na ugnayan sa pagitan nila. Habang umaalis si Greed, naging malinaw na siya ang unang manlalaro ng Satisfy na nakatakdang maging manugang ng isang maharlika. Pagbalik ni Greed sa smithy, nadatnan niya si Toon, isa sa mga bagong miyembro ng kanilang guild. Kaagad na hiningi ni Toon kay Greed na gumawa ng sandata para sa kanya upang labanan ng isang malakas na kalaban, ngunit sa halip na humiling ng maayos, naging bastos siya at nang insulto pa. Galit na galit si Greed, lalo na dahil pagod na siya mula sa pakikitungo kay Earl Stein. Si Toon, isang ranker na nasa ika-4 na sa rangkang, ay mayabang at hindi kinikilala ang lakas ni Greed, tinuturing itong isang mababang level na blacksmith. Gayunpaman, hindi na nagpatinag si Greed. Alam niyang lumakas na siya matapos ang lahat ng laban at karanasan, at handa siyang ipakita kay Toon na hindi siya basta-bastang kalaban. Nagpahayag si Toon ng banta, ngunit si Greed, sa kanyang bagong natamong kapangyarihan bilang Pagmos successor, ay handa nang magturo ng leksyon sa hambog na ranker. Iniisip ni Greed ang kanyang nadagdag na lakas matapos ang pag-atake ng Malakos, na nagdudulot sa kanya ng kumpiyansa ngunit nahaharap sa hamon mula kay Toon, isang mataas na ranggong Beastmaster. Humahanga si Toon na kaya ni Greed, isang panday, na hadlangan ang kanyang mga makapangyarihang atake kahit na siya ay level 114. Nakialam si Regis upang ipagtanggol si Greed, na nagbabala kay Toon na huwag maging hindi magalang. Kinilala ni Toon ang hindi inaasahang hamon at nagmungkahi ng isang hinaharap na laban kay Greed. Ipinabatid ni Regis kay Greed na isa sa mga anak ni Rebecca ang may hawak ng kanyang Divine Shield,
at hindi sila nagtagumpay na makipagkita sa kanya. Naalala ni Grid si Isabel, ang kumuha ng shield, at napagtanto ang mga implikasyon ng pagharap sa mga anak ni Rebecca, na mga makapangyarihang paladin. Nagbigay din si Regis ng mensahe mula sa Guildmaster, na nagsasabing ang produksyon ng kagamitan ni Grid ay maaaring maantala, na nagpapahintulot sa kanya na mag-focus sa kanyang misyon na makipagkita sa Papa ng Rebecca Church. Nagpasya si Grid na bumalik sa lalong madaling panahon habang nararamdaman ang bigat ng komplikadong sitwasyong nagaganap sa paligid niya. Sa sumunod na araw, hinahanap ni Vantner si Grid kay Khan, ngunit wala pa rin si Grid sa smithy. Samantala, si Lecter ay pagod mula sa kanyang mga gawain. Sa hilaga ng pasukan ng bayan ng Vatican, nagulat siya nang makita ang maraming gargoyle na nagtipon sa isang lugar, na nagbigay sa kanya ng pangamba. Natuwa si Grid sa kanyang pavranium at cape, na tumulong sa kanyang pag-unlad. Nakahanap siya ng isang portable forge at nagpa siya itong gamitin para ayusin ang kanyang mga kagamitan. Kahit nag-alinlangan si Lecter, pinilit ni Grid na gamitin ang forge. Alam na dapat maging mabait ang mga panday sa kanya dahil sa kanyang klase. Habang nagtatrabaho, namangha si Lecter sa husay ni Grid sa pagkontrol ng apoy at bilis ng kanyang galaw, na nagpapakita ng mataas na antas ng kasanayan. Ipinakita ni Grid ang kanyang kakayahan sa pag-aayos ng helmet at nagdesisyon na i-dismantle ito upang mapabuti ang kalidad nito. Sa kanyang husay, umabot sa 100% ang mastery ng helmet, na nagbigay sa kanya ng espesyal na item na may mga kapansin-pansing katangian, tulad ng bonus sa depensa at vitality. Bago umalis, nagbigay si Grid ng 10 silver kay Lecter bilang bayad sa paggamit ng forge. Sinabi niya na maaari ring maging mid-rank blacksmith si Lecter sa hinaharap kung mag-aaral ito ng mabuti. Habang nag-aalala si Grid na baka walang smithy sa kanyang daraanan, pinili niyang magtiis at gumamit ng potion sa halip na gumastos sa isang healer, at nagpatuloy sa paglalakbay patungong Vatican. Tinalakay sa kwento ang masalimuot na kalagayan ng simbahan ng Rebecca, kung saan ang mga pari na siyang tunay na mga manggagamot ay kailangang sumunod sa mahigpit na mga alituntunin tulad ng abstinensya at pag-aayuno. Dahil dito, kakaunti lamang ang naging pari, at marami ang napilitang umupa ng mga NPC na pari. Ang mga donasyon mula sa mga bayarin ay nagpasimuno ng kasakiman sa simbahan, na pinangunahan ng kasalukuyang papa, na si Dre Vigo. Habang nasa isang pribadong silid, nakipag-usap si Isabel kay Dre Vigo. Pinuna ni Isabel ang hindi wastong pag-uugali ng papa at ang kasakiman nito, habang sinasabi naman ni Dre Vigo na hindi siya magiging masama kay Isabel. Ipinahayag ni Isabel na ang mga banal na kalasag ay maaaring naimpluwensyahan ng dilim na mahika, na nagbigay diin na kailangan na ibalik ang mga ito. Nagbigay si Dre Vigo ng utos na kunin ang lahat ng mga banal na kalasag, ngunit inalerto ni Isabel ang papa tungkol sa posibilidad ng pagtataksil ni Rin, isa sa mga anak ng simbahan. Nagpahayag si Dre Vigo ng kanyang intensyon na parusahan si Rin, na 3 beses nang tumangging sumunod sa kanyang mga utos, at inutusan si Isabel na dalhin siya sa kanya sa loob ng 2 araw. Ang mga tauhan sa paligid ay naguguluhan at nagtatanong tungkol sa mga kaganapan, habang si Grid, na nasa bayan ng Rowling. Nagtataka siya sa ginto na nakalakip sa templo at nagpa siya itong suriin. Sa kanyang pagdating, nakilala niya si Dong Cao, isang pari, na nag-alok na samahan siya patungong Vatican. Habang patungo sa Vatican, si Grid Street Dong Cao, isang player na pari sa Satisfy na may antas na 160. Nagulat si Grid dahil iilan lamang ang mga user na nakatapos ng mahigpit na proseso para maging pari, na kinabibilangan ng matiyagang pagdasal upang madagdagan ang kanilang kapangyarihan. Napagpasyahan nilang maglakbay ng magkasama, at natuwa si Grid sa ideya ng libreng paghilom mula sa isang mataas na antas na pari habang nangangaso sila ng mga halimaw. Habang naglalakbay sila biglang nagsilabasan ng maraming halimaw, na ikinagulat ni Dong Cao. Si Grid, gamit ang kanyang gamit, ay nakayanan ng mga labanan at sinamantala ang pagkakataon upang mabilis na makakuha ng experience. Humiling si Dong Cao ng pahinga matapos ang matinding laban, kaya sumang-ayon si Grid at sila ay pumasok sa isang kuweba para makapagpahinga. Subalit, nang makapasok sila, nabigla si Grid sa isang abiso. Ang kuweba pala ay kinaroroonan ng Vampire Duchess na si Marie Rose, na matagal nang nakasil ng 2 papa at mga anak ni Rebecca.
Bagaman sinabi ni Dong Cao na walang dapat ikabahala, dama ni Grid ang kakaibang pangamba sa paligid. Si Grid at Dong Cao ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay patungo sa Vatican. Sa kuweba, bigla silang nakasalubong ng 3 ranker na assassin, sina Shay, Sniffer, at Curb. Agad na nagulat si Grid nang malaman niyang naghihintay ang mga ito para sa kanila. Lumabas na isa itong bitag na binalak ni Dong Cao para maaga ang kagamitan at pera ni Grid. Habang sinisisi ni Shay si Dong Cao sa kanyang pagkukulang, inamin ni Dong Cao na plano niya talaga itong pagnanakaw. Sinabi niya kay Grid na dapat niyang isuko ang lahat ng kanyang kagamitan at pera upang makaligtas. Ngunit sa halip na magpadaig, binigyang diin ni Grid ang kanyang kasanayan, at hindi basta-basta sesuko. Inihanda niya ang kanyang sarili sa pakikipaglaban sa 3 ranker na assassin, kahit pa hindi niya maaaring gamitin ang kanyang mga skills dahil sa espesyal na kondisyon ng lugar. Sa gitna ng laban, ginamit ng mga assassin ang kanilang mga kakaibang kagamitan tulad ng mga shuriken na may lason at smokescreen upang subukang pabagsakin si Grid. Ngunit hindi rin nagpadaig si Grid, natutunan na niya ang tungkol sa mga assassin mula sa nakaraang karanasan, kaya't alam niya kung paano sila kalabanin. Sa huli, ipinakita ni Grid ang kanyang lakas sa pamamagitan ng paggamit ng Blacksmith's Rage at Pugmos Sword Dance. Ang nakakagulat, kahit limitado ang kondisyon ng lugar, nagawa pa rin niyang gamitin ang mga skills na ikinagulat ni Dong Cao at ng mga assassin. Nang makita ang walang pagod na paglaban ni Grid, napilitang magmakaawa si Dong Cao para sa kanyang buhay. Pinangako niyang ibibigay ang lahat ng item na nakolekta nila sa daan kung ililigtas siya ni Grid. Ngunit napagtanto ni Grid ang pagkakanulo ni Dong Cao at hindi nagdalawang isip na iparamdam sa kanya ang bigat ng kanyang pagkakamali. Sa huli, kinuha ni Grid ang lahat ng kanilang mga item bilang kabayaran sa pagtataksil ni Dong Cao, na nagpamalas ng kanyang lakas at hindi matatawarang pagpapasya sa harap ng mga kalaban. Hindi inaasahan ni Grid na magising si Vampire Duchess Marie Rose, isang makapangyarihang nilalang na may pambihirang karisma na kayang supulan ng kahit sino sa kanyang tingin. Sa kabila ng kanyang mabagsik na presensya, si Grid ay nakatagal at nagawa pang makipag-usap ng may tapang, kahit pa natutukso siyang tumakas. Nang tanungin kung bakit siya nagising, ipinaliwanag ni Marie Rose na naamoy niya ang dugo sa kapa ni Grid, na nagmula sa mga sakripisyo ni Malakos. Nagulat si Grid nang mabanggit ni Marie Rose si Bram, na tila kilala niya ng personal, at napagtanto niya ang antas ng kapangyarihan ng Duchess. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang takot, matagumpay niyang napakiusapan si Marie Rose na palayain siya sa pagkakataong iyon. Binalaan siya ni Marie Rose na magkikita silang muli balang araw, at pagkatapos ay lumisan siya. Sa pag-alis ni Marie Rose, napagtanto ni Grid ang panganib na kanyang kinaharap dahil sa pagtanggap ng libreng pagpapagaling mula kay Dong Cao. Sa huli, napulot niya ang shuriken belt ng mga assassin na nakalaban niya. Sa Rebecca Church, nalaman ng Papa na si Dravigo na si Rin, isa sa mga Rebecca's daughters at isa ring matapat na sundalo ng simbahan, ay nagsimulang magduda sa kanyang katapatan. Ito ay dahil sa unti-unti niyang nakikitang kasakiman ni Dravigo, na taliwas sa mga aral ng kanilang Diyos ang si Rebecca. Tinulungan ni Rin ang Papa noon sa pamamagitan ng pagsugpo sa mga banta laban sa simbahan, ngunit ngayon, siya mismo ay nagkaroon ng tanong tungkol sa landas na tinatahak ni Dravigo. Bilang sagot, binansagan siyang taksil at pinilit si Damian, isang paladin at tagasunod ni Rin, na patayin siya kapalit ng isang makapangyarihang gantimpala, ang pag-awaken ng kanyang kakayahan bilang tunay na paladin ng Rebecca Church. Bagaman nahikayat si Damian sa gantimpalang kakayahang maging mas malakas, nagpasya siyang tanggihan ang utos ng Papa dahil sa kanyang matinding respeto at pagmamahal kay Rin. Sa halip na sundin ng Papa, pinili niyang protektahan si Rin. Dahil dito, binasbasan siya ng Diyos ang si Rebecca, na nagbigay sa kanya ng espesyal na quest para ibagsak ang tiwaling Papa. Sa tulong ng bago niyang mga kasanayan tulad ng Light's Blessing, na nagpapalakas sa kanyang sarili at sa kanyang mga kaalyado, at Heart's Desire, na kayang magpanumbalik ng buhay, naglakas loob si Damian na labanan si Dravigo. Inilabas ni Damian ang Light's Blessing, at sa ilalim ng liwanag na yon, siya at ang kanyang mga kasamahan ay nagkaroon ng napakalakas na depensa at lakas na hindi pangkaraniwan.
Nabigla ang mga sundalo ni Dravigo sa kanyang kapangyarihan. Ngunit tumugon ang Papa sa pamamagitan ng pagpapalabas ng malalakas na light beams laban kay Damian. Determinado si Damian na tapusin ang kasamaan ni Dravigo sa araw na iyon. Si Isabel ay puno ng guilt at panghihinayang matapos niyang dalhin si Rin pabalik sa Vatican, sa kabila ng kaalaman na labis itong kinamumuhian ni Rin. Dati silang magkaibigan, pero dahil sa takot sa utos ng Papa, ipinilit niya ang pagbabalik ni Rin. Pinatibay ni Cases ang loob ni Isabel, sinasabing kahit siya ay tumanggi, maaaring napilitang dalhin pa rin si Rin. Tila nag-aalala si Isabel sa magiging kapalaran ni Rin, dahil ang Papa ay hindi nagbibigay ng pahintulot na makasama siya. At sa ilalim ng kasalukuyang sitwasyon, maaaring napakabigat ng kapalit. Habang nag-iisip, napansin ni Cases na ang pagkasira ng katayuan ni Rin ay maaaring magdulot ng matinding panganib, tulad ng death rockang o kahit kamatayan. Napagtanto niya na ang mga daughters of Rebecca ay itinuturing na mga gamit lamang, maaaring mapalitan kung hindi na sila nakakatugon sa inaasahang halaga. Sa kabila ng hirap na nararamdaman ni Isabel, nagpakita siya ng pag-asa na maaaring protektahan sila ng Diyos. Ngunit si Cases, na nahulog sa kalungkutan, umamin na wala silang sapat na lakas upang iligtas si Rin o si Isabel sa darating na panganib. Biglang dumating si Grid, na nagtanong kay Cases kung ano ang nangyayari. Nang makilala ni Isabel ang balabal ni Malakos na suot ni Cases, nahando niya si Grid bilang matatag na mandirigma na tinalo ang isang malupit na demon. Nagalit si Grid nang malaman na nawala ang kanyang shield at humiling na ibalik ito. Sa kabila ng kanilang tensyon, nagbigay ng impormasyon si Cases tungkol sa pagkatao ni Grid at sa kanyang tagumpay, na nagbigay kay Isabel ng pag-asa. Nang malaman ni Cases na naglalakbay si Grid upang makakuha ng basbas mula sa Papa, napansin niya ang panganib na dulot ng Papa kay Rin. Sa gitna ng kaguluhan, nagpasya si Isabel na ipaglaban si Rin kahit ano pa man ang mangyari, ngunit nahirapan si Cases na pigilan siya dahil si Luna, na isang daughter of Rebecca, ay hindi maaaring sumalungat sa utos ng Papa. Habang nagiging mas tensyonado ang sitwasyon, nalaman ni Grid na ang kanyang misyon ay patayin ang Papa Dravigo upang makakuha ng basbas ng Diyos, isang napakalaking hamon na hindi niya inaasahan. Sa kabila ng takot at pagdududa, nagdesisyon si Grid na tutulong kay Isabel upang iligtas si Rin, kapalit ng pagbabalik ng kanyang shield. Ang kwento ay nagbigay diin sa kanilang determinasyon at ang minamasid na pag-asa na maaari pa ring makamit ang mas mabuting kinabukasan sa kabila ng mga pagsubok at kahirapan na kanilang dinaranas. Ang kanilang pagkakaibigan ay nagbigay ng lakas sa bawat isa upang lumaban para sa kanilang mga pinahahalagahan, at ang pag-asa para sa katarungan ay nagbigay liwanag sa madilim na sitwasyon. Ginamit ni Grid ang kanyang skill na appraisal sa sibat ni Isabel, ang Sealed Life Veil Spear, isa sa 3 banal na artifacts ng Rebecca Church na may napakalakas na divine power. Napag-alaman niya na ang sibat ay may mataas na attack power, dagdag sa divine power, dagdag 6 na po sa lahat ng stats, 100% health recovery boost, at 2,000 fixed damage bawat attack. Dahil sa lakas ng sibat, mabilis na nawawala ng buhay ang mga gumagamit nito, kaya ipinasil ni Pope Franz kay Pagma ang ilan sa kapangyarihan nito. Sa appraisal, nadiskubre ni Grid ang isang nakatagong feature ng sibat, at biglang na-activate ang skill na White Transformation, na naglabas ng napakalaking divine power mula sa sibat ni Isabel. Nakita rin ni Grid ang combat power ni na Isabel at Luna, umabot sa 120,000 ang kay Isabel, habang 50,000 naman kay Luna, na nagpapakita ng malaking advantage ni Isabel sa labanan. Matapos nito, nagpasya si Grid na umalis upang iligtas si Rin, habang si Isabel ay nagpasyang labanan si Luna. Sa loob ng simbahan, si Damian, na sugatan na, ay nagpahayag ng kanyang pagsuko kay Rin, ngunit sa kabila ng kanyang kalagayan, nagpasya siyang labanan pa rin ang Pope para sa kanyang misyon. Habang naroon si Grid, napansin niyang mababa ang combat power ni Rin at ni Damian kumpara sa kanyang sariling lakas. Sinamantala ni Grid ang pagkakataon na mag-ayos ng kasunduan, hahayaan niya si Damian na mabawi ang kanyang kalusugan habang si Grid ang susugod laban kay Pope Dravigo kapalit ng mga item na mahuhulog ng Pope. Pumayag si Damian, na pumapayag sa anumang magiging resulta. Sa simula ng laban, agad na pinakilos ni Grid ang kanyang mga buff sa tulong ng mga spell ni Damian.
Nakipagpalitan siya ng mabibigat na hampas kay Pope Dravigo, ngunit ikinagulat niya na ang Pope, sa kabila ng mababang combat power, ay kayang salagin ang kanyang espada. Naalala ni Grid ang laban kay Malakos, na isang makapangyarihang kalaban, at napansin niyang tila mas matatag at malakas pa si Dravigo, kahit na mas mababa ang combat power nito. Para lampasan ang agwat ng kanilang lakas, ginamit ni Grid ang mga skills na Transcend at Blacksmith's Rage. Nagbigay ito ng malalakas na combo at mas mataas na pinsala laban kay Dravigo. Bagamat ang mga suntok ni Grid ay tumama ng mahigit 13,000 hanggang 31,000 na pinsala bawat pag-atake, mabilis na nakabawi ang Pope at nagpatuloy sa pagtawag ng mga sundalo. Nag-utos siya sa mga paladins na sugurin si Grid at Damian bilang mga heretic, dahilan para mapilitan si Grid na humingi ng suporta kay Damian upang mapigilan ang mga sundalo. Nangako si Damian na ipagtatanggol siya mula sa mga papalapit na sundalo, na nagbigay kay Grid ng kaunting oras upang tapusin si Dravigo. Sa huling pagsugod, ginamit ni Grid ang pag-mass sword dance, kill, ngunit sa halip na magtagumpay, nakakita siya ng hindi inaasahang kalaban, gumamit si Dravigo ng skill na Goddess Breath, na nagbigay sa kanya ng kabuuang paghilom at isang banal na proteksyon na tila hindi tinatabla ng kahit anong atake. Tumindig si Pope Dravigo sa harap nila, puno ng lakas at banal na biyaya ng Diyos ang si Rebecca, na nagpahayag ng kanyang intensyon na maghasik ng banal na hustisya. Ngayon, si Grid at Damian ay nasa harap ng kanilang pinakamalaking hamon, isang kalabang higit pa sa inaasahan nilang labanan, na pinapalakas ng kabuuang biyaya at proteksyon ng Diyos. Habang magkatunggali sina Grid at Pope Dravigo, nagpakawala si Dravigo ng isang malakas na atake, na tinuturing itong isang makatarungang parusa mula sa Diyos ang si Rebecca laban kay Grid. Sa gitna ng labanan, nagamit ni Grid ang Divine Shield, isang pambihirang kalasag na may mataas na defense at magic resistance. Ngunit sa bawat suntok ni Dravigo, mabilis na bumababa ang tibay ng kalasag. Ipinasya ni Grid na ibaba ang kalasag at makipaglaban ng walang proteksyon, inilabas niya ang kanyang skill na Wind Blast para magbigay ng espasyo. Sa tuloy-tuloy na pag-atake, ginamit ni Grid ang Link skill at umatake ng 22 beses, na nagpapahina sa Pope. Ngunit alam ni Damian, na nagmamasid sa labanan, na mapanganib si Dravigo sa puntong iyon. Habang nagpapaalala siya kay Grid na mag-ingat, nagawa ni Dravigo na makabawi at magbigay ng isang malakas na light beam na nagbawas ng higit sa kalahati ng kalusugan ni Grid, at muntik na itong mapatay habang nasa estado ng pagka-stun. Sa huling sandali, nagawa ni Grid na itulak pabalik si Dravigo. Sinaksak ito at muling nagpakawala ng malalakas na atake. Sa tulong ng Doran's Ring, nakabawi siya ng bahagi ng kanyang buhay at pinatuloy ang walang humpay na pag-atake kay Dravigo. Tinatapos ang laban sa pamamagitan ng sunod-sunod na critical hits. Habang umiinit ang labanan sa loob ng simbahan, nakikilala ni Damian si Grid bilang ang kilalang butcher na minsang tumalo sa Giant Guild. Sa isip niya, tila ba isang mas malakas na kasamaan ang nagpaparusa ngayon sa masamang Pope Dravigo sa pamamagitan ni Grid. Isang eksena na parang parusa mula sa Diyos. Habang patuloy ang laban, hindi matanggap ni Pope Dravigo na napapahiya siya ng isang mortal. Subalit sa kabila ng kanyang mataas na kapangyarihan, unti-unti siyang natatalo ni Grid. Sa bawat pag-atake at pagpapagaling ng Pope, napansin ni Grid na tila may bagong elemento o mas malakas na puwersa na ipinagkakaloob sa Pope. Samantala, sa labas ng simbahan, matapos ang labanan, nagawa ni Isabel na mapabagsak si Luna gamit ang White Transformation, kaya't pansamantala itong nawala ng malay. Pinagbilinan niya si Casses na bantayan si Luna, habang nagmamadali siyang pumasok sa simbahan upang iligtas si Rin. Sa kanyang isip, alam ni Isabel na hindi na niya kayang masaksihan ang pagkawala ng mga mahal niyang kasama dahil sa kasamaan ng Pope. Buong tapang niyang ipinangako sa sarili na tatapusin ang katiwalian sa kanilang simbahan alang-alang sa Diyos ang Rebecca. Sa loob, nagbigay ng isang mas malakas na pagpapahayag ng kanyang kapangyarihan si Dravigo at nagpatupad ng isang maladivine na atake na tinatawag na Goddess's Wrath, ang pinakamalakas na kapangyarihan ng simbahan. Nagulat ang lahat, lalo na si Isabel, nang makita nilang hinarap at nabuhay si Grid sa kabila ng lakas ng atake. Natanto ni Rin ang tunay na kasamaan ni Dravigo at nagpas siyang lumaban kasama nila Isabel at Grid,
handang ibigay ang kanyang suporta at pananampalataya sa tunay na kalooban ng Diyos ang Rebecca. Sa huli, ipinahayag ni Grid sa lahat ang kanyang matinding babala, kung may magtangkang agawin ang kanyang biktima, walang sinumang makakaligtas sa kanyang puot. Ipinahayag niyang si Dravigo ang kanyang target, at siya mismo ang magpaparusa sa Pope bilang paghihiganti sa kanyang mga kasalanan. Sa gitna ng labanan, nagulat si Damian sa lakas at kakayahan ni Grid, lalo na nang matagumpay niyang harangin ang makapangyarihang goddess, Wrath ni Pope Dravigo. Sa tulong ng mga buff ni Damian, nananatiling matatag si Grid, tila hindi natitinag sa bawat atake ng kalaban. Kahit na pinakawalan ni Dravigo ang kanyang banal na mga kapangyarihan, hindi natitinag si Grid at patuloy na sumusugod. Gamit ang mga skill na Golden Flash at Link, sunod-sunod na sinasaksak ni Grid si Dravigo, pinipigilan ang Pope na makapagpagaling at bumawi sa laban. Habang tumatagal, mas lumalakas ang mga atake ni Dravigo, naglabas ng mga kasanayan tulad ng Goddess, Protection at muling Goddess, Wrath para mapigilan si Grid. Ngunit dahil sa passive skill na Immortality, nagkaroon si Grid ng sandaling kaligtasan na nagbigay daan sa kanya upang patuloy na makipaglaban sa kabila ng halos maubos na ang kanyang buhay. Ginamit ni Grid ang kill na pinalakas pa ng pag-level up nito, at sa huli ay napabagsak niya si Dravigo. Sa pagkapanalo laban kay Pope Dravigo, tumanggap si Grid ng mga bihirang gantimpala mula sa pagkatalo sa Pope, kabilang ang Goddess, Essence, Holy Light Armor, Holy Light Gloves, at Holy Light Crown. Umakyat ang kanyang level ng 20, umabot sa level 170, at nakatanggap din siya ng 75,350,000 experience at 500 gold. Habang nagpapahinga, natanggap niya ang isang abiso na matagumpay niyang nakumpleto ang misyon at tumaas ang kanyang kaugnayan sa Rebecca Church sa pinakamataas na antas. Hinihintay na lamang niyang kausapin si Isabel upang makuha ang pagpapala para sa Pavreinium. Ang pangunahing layunin ng kanyang misyon. Matapos talunin ni Grid si Pope Dravigo sa isang nakakagulat na laban, nagpahayag si Isabel ng kanyang pasasalamat sa kanya dahil sa pagprotekta sa karangalan ng Rebecca Church at ng kanilang Diyosa. Si Damian, na labis na humanga sa mga nagawa ni Grid, ay hindi makapaniwala sa kanyang nakikita, ang pagkatalo ng Pope na nakakapangilabot para sa sinumang nagtatangkang lumaban sa kanya. Dahil sa mga kahangahangang nagawa ni Grid, nakuha ni Damian ang unique hidden class na tinatawag na Goddess, Agent at naging karapat-dapat siya na maging Pope ng Rebecca Church. Kasama ng bagong klase, nakuha niya rin ang mahalagang kasanayan, kasama na ang Goddess, Breath at Goddess, Protection. Nagpahayag si Grid ng mga kahilingan kay Isabel, hindi lamang sa pagpapasak lolo para sa mga nasira niyang kagamitan sa laban kundi pati na rin sa pag-bless ng kanyang mga Pavreinium discs. Pumayag si Isabel at nagbigay ng banal na pagpapala na nagdagdag ng healing ability sa mga disc, na nagpapabilis ng pag-recover ng health ng 300%. Ibinigay rin ni Isabel ang Perfect Divine Shield, na may legendary rating, pabalik kay Grid. Kahit na tila nakangiti si Grid sa kanyang tagumpay, hindi siya nakalimot sa mga gastusin sa kanyang kagamitan at ang epekto ng laban sa kanyang kalusugan. Nagkaroon siya ng hiling na liham ng introduksyon mula kay Isabel para sa kanyang susunod na layunin, ngunit agad niyang tinanggihan ang ideya ng paglalakbay kasama siya, na nagdulot ng pagkabigla kay Isabel. Samantala, si Tobin, isang miyembro ng guild, ay labis na nag-aalala dahil sa kakulangan ng mga kasama sa isang mahigpit na SS rank quest na may gantimpalang legendary sword. Sa kabila ng mga pagsubok, ang bagong mga miyembro ng guild ay handang sumama sa kanya upang simulan ang kanilang misyon sa Rebecca Vatican. Ang hangarin ni Tobin na makamit ang kanyang mga layunin ay patuloy na pinapanday habang nagtataguyod siya ng isang plano upang makuha ang mga kinakailangang item mula sa Vatican, isang mahalagang hakbang sa kanyang paglalakbay patungo sa tagumpay. Si Jupiter, ang Diyos ng kalusugan at karunungan, at Dominion, ang Diyos ng digmaan, ay mga anak ni Rebecca, ang Diyosa ng liwanag. Dahil dito, ang mga simbahan ni Jupiter at Dominion ay nagsisilbi sa Rebecca Church. Bagamat may magandang relasyon ang tatlong simbahan, nagkaroon din ng ambisyong labis ang bawat isa. Si Pascal, ang ika-11 leader ng Jupiter Church, ay nagnanais maging susunod na papa ng Rebecca Church matapos ang pagkasira ng reputasyon ni Pope Dravigo. Sinabi niya kay Tobin,
Ang pinakamalakas na paladin ng Juder Church at Chief of Staff ng Sedeca Guild, na ang pagkakaroon ng battle gear ng ikalimang papa, si Franz, mula sa Rebecca Church ang makakapagbigay ng lehitimasyon sa kanyang pag-angat sa posisyon. Tinanggap ni Tobin ang SS rank quest na Franz Descendant na may gantimpalang 5 levels at ang Sword of Wisdom kung matagumpay na maibabalik niya ang mga item ni Franz. Ang espada ay isang divine artifact ng Juder Church, may legendary rating at 385 attack power na may kakayahang i-reset ang skill cooldown. Kaya magagamit ito ni Tobin para mas mabilis na tumaas ang rango. Dahil dito, handa si Tobin na isagawa ang misyon, lalo na't makakatulong ito sa kanyang pag-angat sa mga rango at mas mahusay na laban sa mga pinakamahusay na paladin tulad ni Napon at Ibelin. Tumanggap si Tobin ng isang mahirap na misyon mula kay Pascal, ang pinuno ng Juder Church. Layunin nilang makuha ang mga artifact ni Franz, ang pinakamataas na paladin ng Juder Church noong siya'y nabubuhay, na kasalukuyang nakatago sa Vatican ng Rebecca Church. Sa plano ni Pascal, naniniwala siyang sa pamamagitan ng mga artifact na ito, maaangkin niya ang posisyon ng Papa, isang bagay na magbibigay daan upang ang Juder Church ay magkaroon ng mas malakas na impluensya sa ilalim ng pamumuno ni Rebecca. Si Tobin, ang pinakamalakas na paladin ng Juder Church, ay labis na naakit ng gantimpalang kalakip ng misyon. Dahil ang misyon ay SS rank, mataas ang risk nito ngunit ang gantimpala ay higit na mataas din. Bukod sa dagdag na 5 level, makakamit din niya ang Sword of Wisdom, isang napaka-rare at makapangyarihang item na may kapangyarihang i-reset ang skill cooldown, isang bagay na makatutulong sa kanyang laban at magpapalakas sa kanya. Nag-imbita si Tobin ng mga kasapi ng kanyang guild para tulungan siya sa misyon. Ngunit ang mga naunang kasamahan niya ay tila nag-atubili, kaya kinailangan niyang kumuha ng mga bagong kasapi. Ang mga bagong kasapi tulad ni Box, Asuka, at Black Teddy ay pawang mataas din ang rango at may natatanging kakayahan. Si Box ay isang Linker, si Asuka ay isang Berserker, at si Black Teddy naman ay isang Summoner. Sila ay tumulong sa misyon hindi lamang dahil sa mga potensyal na gantimpala kundi dahil gusto rin nilang makilala si Grid, isang sikat na manlalaro na may bone helmet, at kilala bilang isang makapangyarihang character. Habang naglalakbay ang grupo papunta sa Vatican, nakatanggap si Tobin ng balita mula sa especially iya sa loob ng simbahan, ang Papa ng Rebecca Church ay kamakailan lamang pinatay ng isang manlalaro. Ang misteryosong manlalaro ay tila isa rin sa mga pinagpala ng mga Diyos, at nagawa niyang talunin ang Papa, isang napakalakas na NPC, sa labanan. Dahil sa insidenteng ito, nagkaroon ng kaguluhan sa loob ng simbahan. Dahil dito, ang mga artifact na dapat nilang nakawin ay mas madaling makuha dahil walang mga tagapagtanggol ang natira upang protektahan ang mga ito. Sa kanilang pagdating malapit sa Vatican, naghiwa-hiwalay ang grupo dahil sa pagkabagot ni Asuka. Ngunit biglang napansin nila ang isang signal mula sa especially iya na nagbibigay ng bagong lokasyon ng mga artifact. Sumama si Tobin sa especially iya upang makuha ang eksaktong impormasyon at natuklasan niyang ang manlalarong pumatay sa Papa ang kumuha ng mga artifact. Sa kanyang pagbalik sa grupo, agad silang naglakbay patungo sa bagong lokasyon upang habulin ang lalaking ito at makuha ang mga banal na kagamitan. Pagdating nila sa lugar, sa halip na mga artifact, sinalubong sila ng isang laban. Ang kanilang mga pagsisikap ay biglang natigil nang harapin sila ni Grid, ang taong pumatay sa Papa. Labis ang pagkagulat ni Tobin nang makaharap si Grid, at sa isip niya, siya na rin ang maaaring may tanga ng mga artifact. Ang utos ng simbahan kay Tobin ay malinaw, talunin si Grid at kunin ang mga artifact ni Franz.